araw na mawala ka sa memorya ng taong mahal mo. Ipaglalaban mo pa rin ba ang pagmamahal mo kahit na hindi ka na niya nakikilala? O sasabay ka na lang sa agos ng buhay at hahayaang tuluyan ka ng mabura sa buhay at memorya niya? Anong gagawin mo para maalala ka ng taong pinakamamahal mo? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na kapag naramdaman mo na ang tinatawag nilang totoong pagmamahal, kahit kailan ay hindi na yon mawawala sa puso mo. Pwedeng dumating ang araw na unti-unting humina ang pandinig natin. Lumabo ang ating paningin, mawala ang panlasa natin, pero ang pagmamahal na minsan nating naramdaman para sa isang espesyal na tao, kahit kailan ay hindi yun kukupas o mawawala. Kahit pa nga tuluyan na nating makalimutan ang lahat ng taong naging parte ng buhay natin. Papa Dudut, ako nga pala si Rod, 61 years old, taga Quezon Province, at isang dating magsasaka. Aaminin ko na wala talaga akong hilig makinig ng radyo, lalo na ng mga drama o kahit musika pa. Laking bukid kasi talaga ako at sanay ako na nagbabanat ng buto bago pa sumikat ang araw hanggang sa lumubog ito. Wala akong ibang alam na gawin kundi ang magtanim ng palay at mga gulay noon. Pero dahil hilig ng asawa kong si Julia ang pakikinig sa radyo, lalo na ng programa mong Barangay Love Stories, kaya naman naisipan ko na ibahagi na rin ang kwento naming mag-asawa na sigurado akong kapupulutan ng maraming aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papa Dudut, bata pa lamang ay ulila na ako sa mga magulang. Tanging ang tiyaheng ko na lamang na kapatid ng nanay ko ang kumupkop at nagpalaki sa akin. Pero hindi rin magaan ang buhay nilang pamilya dahil meron silang 11 anak ng asawa niya. Kaya naman nang makatapos ako ng grade 6 ay hindi na rin ako nagpumilit pa na tumuloy ng pag-aaral sa high school. Naghanap na lamang ako ng mapagkakakitaan para makatulong sa tiyahin ko. Nagsimula ako sa pagiging tagabantay at tagapaligo ng mga kalabaw sa lugar namin. Naging kargador din ako ng mga sako ng palay at gulay hanggang sa pasukan ko na ang pagsasaka noong nasa tamang edad na ako at kaya na rin ang pangangatawan ko. Papa Dudut, hindi madali ang buhay at trabaho naming mga magsasaka. Sa trabahong ito ko talaga nakasanayan na umalis ng bahay nang wala pang araw at umuwi ng palalim na ang gabi. Noong una ay halos sukuan ko na ang sakit ng katawan na nararamdaman ko sa araw-araw. Pero ang naiisip ko noon ay ano pa ba ang ibang trabaho na makukuha ko, grade 6 nga lang ang natapos ko. Kaya naman minahal at tinanggap ko na ng totoo ang trabaho ko bilang magsasaka. Ang hindi ko alam, ito rin palang trabaho ko ang magiging dahilan para matagpuan ko ang babaeng mamahalin ko sa panghabang buhay. Rod, tama na muna yung trabaho. Magpahinga muna tayo at magtanghalian. Naku, mauna na po kayo, Manong Leo. Mamaya na lang po ako kakain at hindi pa naman po ako nagugutom. Anong sinasabi mong hindi ka pa nagugutom? Kanina ko pa naririnig na kumakalami ang sikmura mo eh. Huminto ka na muna dyan sa ginagawa mo at samahan mo na muna ako mananghalian. Ang totoo po kasi, Manong, wala po akong baon na pagkain para sa pananghalian. Tubig lang po ang meron ako kaya hindi ko rin po kayo masasabayan na kumain. Yun lang bang problema mo? Nako, sumama ka na sa akin dahil sinabihan kong anak ko na dagdagan ang dadalhin sa akin na pananghalian. Napansin ko na puro tubig lang talagang binabaon mo eh. Kung hindi naman suman o kaya biko para sa pananghalian mo. Nanganak na po kasi yung isang pinsan ko na kasama ko sa tinutuluyan kong bahay. Kaya medyo kailangan po namin na mas magtipid ngayon sa mga gastusin.
Kaya nga sumama ka na sa akin at sabay na tayong magtanghalian. Tingnan mo nga yung katawan mo oh. Ang payat-payat mo na lalo. Paano ka ba nakakapagtrabaho nang walang masyadong laman ng tiyan mo? Sanay lang po talaga, Manong Leo. Wala rin naman po akong ibang pagpipilian. Tay, pasensya na po, ngayon lang ako nakarating. Ang tagal po kasi dumating nung nagde-deliver ng isda. Ayos lang anak dahil kakatapos lang namin ni Rod sa ginagawa namin. Dinagdagan mo ba ang dala mong pagkain kagaya ng biling ko sa'yo kanina bago ko umalis ng bahay? Opo tay, nagdala na rin po ako ng saging kasi may mga batang naglalako doon malapit sa atin. Kaya naisipan kong bumili. Mabuti naman. Oo nga pala, eto si Rod. Yung madalas kong kinukwento sa'yo. Rod, eto nga palang anak ko si Julia. Kumusta, Julia? Kinagagala kitang makilala. Ganon din ako. Ikaw pala yung kinukwento ni tatay na masipag niyang katrabaho. Naku, hindi naman masyado. Mas masipag pa rin ang tatay mo kumpara sa akin. Ay, akin na pala yan ba yung nadala mo? Ako na magdadala. Oh, akala ko ba ayaw mong sumabay sa amin naman ng halian? Medyo nakakaramdam na po pala kasi ako ng gutom, Manong. Nakakahiya naman po kung lalambot-lambot ako mamaya pagbalik natin sa trabaho kaya sasabayan ko na po kayong kumain. Oh siya, sige. Pero dito ka sa may tabi at ako ang sabayan mo maglakad. Huwag yung anak ko ha. Bata pa yan at wala pa akong balak na pag-asawahin yan. Si tatay talaga oh. Hindi na po ako bata. Nasa tamang edad na po ako. Kahit nasa tamang edad ka na, kung hindi ka naman liligawan ng tama ng lalaking napupusuan mo, hindi pa rin kita papayagan mag-asawa. Kaya ikaw, Rod, kung pumapasok na kagad sa isip mo na ligawan ng anak ko, ihanda mo ng mga buto-buto mo dahil hindi ko basta-basta pinaliligawan ng anak ko. Opo, Manong. Papadudot nung una ay wala na talaga akong balak na mag-asawa o bumuo ng sarili kong pamilya. Nakita ko kasi sa mga pinsang ko na nag-asawa at nagkaroon ng mga anak kung gaano kahirap ang buhay at kung gaano sila nahihirapan. Pati na ang kanilang mga anak. Kung ako pa nga lang na mag-isa sa buhay ay hirap na. Ano pa yung magdagdag ako ng kasama ko sa buhay? Pero papadudot tila nagbago ang lahat ng mga plano ko nang makilala ko ang anak ni Mang Leon na si Julia. Bago lamang silang mag-ama sa lugar namin at masasabi ko na sobrang bait talaga ni Mang Leo. Noong minsan kasi na magkakwentuhan kami at nalaman niya ang tungkol sa kwento ng buhay ko ay sinabihan niya ako na pwede ko rin daw siyang ituring na parang tatay ko dahil wala naman akong kinagisnaan na ama. At noong araw na ipinakilala niya sa akin si Julia, kahit alam ko na medyo pabiro ang mga bilin niya tungkol sa pagpapaligaw niya sa anak niya, ramdam ko na istrikto talaga siya pagdating sa bagay na yon. Kaya nga matagal ko ring pinag-iisipan kung dapat ko bang ituloy ang plano kong panliligaw sa kanya. Kaya lang papadudot mula nang makita at makilala ko nga si Julia ay hindi na talaga siya maalis-alis pa sa isipan ko. Palagi din akong may kaba na nararamdaman sa tuwing makikita ko siya na pilit kong hindi pinapahalata. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na nag-decide akong umakyat na ng ligaw sa babaeng napupusuan ko, papadudot. Sandali lang! Oh, Rod, ikaw pala yan. Magandang umaga, Julia. Magandang umaga rin naman. Bakit pala napadaan ka? Wala pa si tatay nasa palengke pa. Pero pauwi na rin siguro siya. May bibilin ka ba? Ang totoo, hindi kasi siya yung dahilan kung bakit ako nandito. Ha? Ano palang pakay mo at napadalaw ka? Hindi kung hindi sino ang pakay ko. Julia, ikaw talaga ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ako? Oo, pero kung abala ka ngayong araw na to, pwede naman akong bumalik na lang sa ibang… Hindi, ayos lang. Halika, pasok ka muna. Sige, salamat. Eto nga pala, may dala akong bulaklak para sa'yo.
Araw kasi ng mga puso ngayon kaya naisipan kong bigyan ka nito. Salamat! Ang ganda naman itong mga waling-waling na dala mo. Pasensya ka na kung yan lang ang bulaklak na nadala ko ha. Yan kasi ang pinaka namulaklak sa bakuran namin ngayong araw. Ano ka ba? Ayos lang. Paborito ko kaya to. Talaga? Paborito mo yan? Mabuti na lang pala at yan ang dinala ko. Julia! Kunin mo nga tong isda na binili ko. At ito na iluto mo para sa… Oh, Rod, anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Magandang umaga po, Manong Leo. May dala po pala akong suma na gawa ng tiyahin ko. Tamang-tama po to para sa mainit na kape. Ano namang naisipan mo at nagdala ka ng suman dito sa amin? Nagluto po kasi ang tiyahin ko nito kagabi. At nagtabi po ako para sa inyo. Dahil nabanggit niyo po noon na paborito rin to ni Julia. Ang ibig mong sabihin, para lang pala yan sa anak ko at hindi para sa akin? Hindi po. Para din po sa inyo to, Manong. Kaya eto po, at dinagdagan ko talaga ang dala ko. Si tatay talaga oh, tinakot pa si Rod. Balak mo bang umakyat ng ligaw sa anak ko, Rod? Ha? Opo. Kung papayagan ninyo po ako. Ay, mapipigilan ba kita nandito ka na. Halika't sumama ka sa akin sa likod ng bahay. Tay, ano pang gagawin niyo sa likod ng bahay kasama si Rod? Hindi pa kasi ako nakapagsibak ng kahoy para sa panggatong natin. Ipapasibak ko na kay Rod ang mga nakatambak na kahoy dun sa likod. Siguro naman, ayos lang sa'yo, Rod. Opo. Siyempre po wala pong problema sa akin. Alam niyo naman po na sanay ako sa mga ganung gawain. Kahit araw-araw ko pa kayo ipagsibak ng kahoy, wala pong magiging problema sa akin. At gagawin ko po ang lahat para mapatunayan ko po sa inyo na seryoso po ako sa pag-akyat ko ng ligaw sa inyong anak. Papadudot, pinayagan na nga ako ni Mang Leo na ligawan si Julia at masasabi ko na hindi talaga naging madali ang lahat. Kung noon ay napakabait sa akin ni Mang Leo, bigla na lang nagbago ang pakikitungo niya sa akin mula nang magpaalam ako na liligawan ko ang anak niya. Hindi ko masasabing sumama ang ugali niya pero naging mas seryoso at istrikto siya sa tuwing magkasama kami sa trabaho at sa bahay nila. Marami rin siyang pinagawa sa akin kagaya na lamang ng pagsisibak ng kahoy para gawing panggatong nila sa pagluluto. Pag-iigib ng tubig mula sa poso na may 4 na kilometro ang layo mula sa bahay nila. At dumating din ako sa punto na kinausap ko ang mga pinsang kong lalaki para tulungan akong haranahin si Julia. Marami pa akong ginawa na mahihirap na bagay para lamang maligawan si Julia na hindi ko na iisa-isahin pa. Pero hindi ko yon ginawa dahil gusto yon ni Mang Leo at wala akong pagpipilian. Ginawa ko ang lahat ng yon para mapatunayan sa kanya na seryoso ako sa pagmamahal ko sa anak niya. Papadudot, habang tumatagal na mas nakikilala ko ng lubusan si Julia, ay mas lalo ko siyang minamahal. Marami kasing katangian sa kanya ang talaga namang kamahal-mahal. Matagal na rin pala siyang ulila sa nanay at tanging si Manong Leo na lamang ang kasama niya sa buhay. Kaya naman hindi ko masisisi si Manong kung sobra itong maghigpit sa kanya. Nangako naman ako kay Julia. Nagagawin ko ang lahat para makuha ang tiwala ni Manong Leo na kahit kailan ay hindi ko sisirain. Papadudot, habang tumatagal ay mas lalong nagiging mahigpit sa amin ni Julia si Manong Leo. Sinabihan niya pa ako na ayaw niya raw na magpapaabot ako ng gabi sa bahay nila at wala pang 1 oras kung payagan niya akong dumalaw sa kanila. Halos pinagawa din niya sa akin ang lahat ng mabibigat na gawain sa kanilang bahay. Pero hindi ako sumuko at mas lalo akong naging porsigido sa panliligaw ko sa anak niya. At pagkatapos nga ng 2 taon na panliligaw ko kay Julia, ay hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko. Dahil ibinigay na rin niya sa akin ang pinakaaasam kong oo para sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko.
Papadudot, tumagal ng 3 taon ng relasyon namin ni Julia bilang magkasintahan bago kami nag-decide na magpakasal. Hindi naman na yon tinutulan pa ni Manong Leo dahil pareho na kaming nasa tamang edad ng anak niya. At sa araw ng kasal namin ay binigyan kami ni Manong Leo ng sariling bahay at lupa na pwedeng sakahan bilang regalo niya sa aming dalawa. Papadudot, naging napakasaya ng unang mga taon ng pagsasama namin ni Julia. Doon ko rin siya mas nakilala at mas lalong minahal. Doon ko rin po na-realize na hindi talaga nagkamali ang puso ko sa pagpili ng babaeng mamahalin nito. Sobrang maasikaso, malambing at mapagmahal na asawa kasi ni Julia. Palagi niya pa rin kaming dinadalhan ni Manong Leo ng pananghalian kahit pa ipinagbubuntis na niya ang unang anak namin. Hanggang sa makapanganak na nga siya at nasundan pa ng 3 ang mga anak namin. Papadudot, habang lumalaki ang mga anak namin ay mas lumalaki rin ang mga gastusin sa bahay. Nagsimula na kaming magipit at dahil ako ang padre di pamilya sa bahay ay ayokong masanay kami na palaging humihingi ng tulong sa tatay niya. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makapag-abot ng sapat na pera kay Julia para sa bahay. At kung hindi man sapat ang perang inabot ko, si Julia naman ang gumagawa ng paraan para mapagkasya yon. At kahit gaano pa kami nagigipit na mag-asawa, kahit kailan ay hindi niya ako inaway o sinumbatan sa perang inabot ko sa kanya na para sa pamilya namin. Wala akong naririnig na reklamo sa kanya at pilit niyang pinagkakasya ang lahat para sa amin. Kahit malaki o maliit man ang inaabot ko sa kanyang pera, palagi lang siyang malambing sa akin, maasikaso at maalaga, Papadudot. Sinisigurado niya na pagdating sa bahay ay wala na akong ibang gagawin kung hindi ang magpahinga na lamang. Ganon siya kabait, Papadudot. Ganon kabuti ang asawa ko. Mahal, eto na ang kape mo sa katinapay. Magpahinga ka muna at magmerienda. Maya-maya pa uwi na rin ang mga anak natin mula sa eskwela. Mabuti naman dahil papalubog na rin ang araw. Ayokong abutan sila ng gabi na nasa labas pa rin ng bahay. Naku, ang asawa ko. Habang tumatagal, nagiging mahigpit na tatay talaga. Hayaan mo nang paminsan-minsan makapaglakwatsa ang mga bata. Ayoko nang nasasanay silang palaging nasa labas ng bahay na to. Gusto ko, hanggat kaya ko silang kontrolin at disiplinahin, ay gagawin at sasamantalahin kong pagkakataon na yun. Ikaw ang bahala, mahal. Matalino naman ang mga anak mo, kaya sigurado akong naiintindihan nila kung bakit ka naghihigpit sa kanila. Oo nga pala, mahal. Pasalubong ako sa'yo. Ang paborito mong waling-waling. Tinitas ko dun sa bakur na kumpare natin nung mapadaan ako sa kanila kanina. Naku, mahal, salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa ng ganito kasi matatanda na tayo. Hindi naman ibig sabihin na matatanda na tayo tapos na akong ligawan ka. Dahil kahit uugod-ugod na tayo, gagawin ko pa rin ang lahat para mapaglingkuran at mapakilig ka. Ang sweet talaga ng mahal ko. Siyempre sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda at nawawalan ng tamis sa katawan. At hindi mangyayari sa atin yun. Mahal, eto na rin pala yung kinita ko para sa huling ani natin ng palay. Ayan, tamang-tama dahil kailangan na rin nating bayaran ang matrikula sa eskwelahan nila Wendy para makapag-exam siya. Oo nga pala. Pinaalala mo nga pala sa akin na kailangan mo na mas malaking budget para sa buwan na to. Huwag mo nang isipin yun. Ayos na tong binigay mo sa akin dahil alam ko naman na ginawa mo ang lahat para makapagtrabaho ng maayos. Ako na lang ang gagawa ng paraan para sa kailangan pang bayaran dito sa bahay. Pasensya ka na, mahal ha. Ang baba kasi talaga ng kuha nila sa mga palay natin Halos nababawi lang natin ang nilabas nating pera na para sa puhunan. Madalas nga abonado pa tayo dahil sa nangyayari na to. Mahal, huwag ka nang panghinaan ng loob dahil naiintindihan ko naman ang sitwasyon natin ngayon.
Kaya ko namang diskartehan ng ibang gastusin dito sa bahay at doblehin ang pagtitipid natin sa ulam. Isa pa, dumaan dito si tatay kanina at nag-iwan ng mga gulay at prutas. Sa mga pagkain pa lang na yun, malaki na ang matitipid natin. Kaya wag mo nang masyadong alalahanin pa ang tungkol sa pera. Salamat talaga, mahal ha. Alam mo ba sa tuwing pinanghihinaan ako, sa'yo lang talaga ako kumukuha ng lakas ng loob. Sino pa ba naman ang magdadamayan dito at magtutulungan kung hindi tayo rin na mag-asawa? Saka alam mo, mahal, napansin ko pala na nangangayayat ka na. Pwede bang bawasan mo ang labis na pagpupuyat, lalo na ang labis na pagtatrabaho? Ito lang naman ang kaya kong gawin para sa pamilya natin. Ang magsipag sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin nun, pababayaan mo na ang katawan mo. Mahal, huwag mo masyadong isipin ang mga tumataas na bilihin sa palengke o ang mga gastusin dito sa bahay. Ang isipin mo, ang kalusugan mo. Dahil yun ang mas importante sa akin at sa amin ng mga anak mo. Ikaw mismo at hindi ang pera na pinaghirapan mo. Kaya mahal, please lang. Huwag mong pabayaan ang sarili mo para na rin sa amin ng mga anak mo. Papadudot, isa sa mga bagay na minahal ko kay Julia ay ang pagiging sobrang maalalahanin at maalaga niya. Palagi niya akong inuuna at ang mga anak namin kesa sa sarili niya. Palagi niyang pinaparamdam na kami ang buhay niya. Kaya dapat ay mas palagahan namin ang aming mga sarili kesa sa kinikita kong pera sa trabaho. Papadudot, sabi nga nila ay walang hindi kakayanin ng mag-asawa. Basta nagtutulungan at sabay silang dalawa na nagsusumikap. Dahil pagkalipas ng halos 30 taon na pagsasama namin ni Julia bilang mag-asawa, ay unti-unti nang gumaan ang buhay namin sa wakas. Napagtapos na kasi namin sa kolehiyo ang 2 anak namin at tumutulong na sila sa amin ni Julia sa mga gastusin sa bahay. Nang mga panahon na yon ay wala na nga akong mahihiling pa para sa pamilya namin, Papadudot. Dahil kahit paano ay nakikita ko na unti-unti na naming nalalampasan ang bawat pagsubok na ibinabato sa amin. Kaya nga hindi ko talaga makakalimutan ang magpasalamat sa Diyos para sa mga biyayang ibinibigay sa amin, lalo na sa akin. Meron akong 4 na matatalino at masunuring mga anak. Meron pa akong mapagmahal at maalaga na asawa. Papadudot, akala ko ay pwedeng pangmatagalan ang kasiyahan na nararanasan namin at ng pamilya ko. At akala ko rin ay tapos na ang mga pagsubok na ibinigay sa amin upang kami ay mas lalong patatagin. Ang hindi ko alam ay magsisimula pa lang pala ang mas mabibigat na mga pagsubok. Papadudot, 2 linggo bago namin ipagdiwang ang aming 31st wedding anniversary ay nakatanggap kami ng isang napakasamang balita. Umuwi kasi noon ang tatay ni Julia sa Bicol at nalaman na lang namin na nasa biyahe pa lamang ay binawian na ito ng buhay dahil biglang inatake sa puso. Papadudot, hindi naging madali para kay Julia at sa pamilya namin ang nangyaring yon kay Manong Leo. Alam ko kasi kung gaano kamahal na ang asawa ko ang biyenan ko. Bago pa ako dumating sa buhay niya ay silang 2 na ang magkasama. Kaya naman dinamayan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pinaramdam ko at ng aming mga anak sa kanya na marami pa kaming nagmamahal sa kanya. Hanggang sa inabot nga ng 1 taon bago unti-unting natanggap ni Julia ang pagkawala ng tatay niya. Mahal, mabuti naman at gising ka na. Nakapaghain na ako ng almusal kasi maagang pumasok ang mga anak natin sa eskwela. Pati sina Wendy pumasok na rin sa trabaho. Ang aga niyo namang nagising ng mga anak natin. Samantalang ako, ngayon pala magsisimula ang araw ko. Ganun talaga, mahal. Para maaga rin ang pasok ng mga biyaya dito sa bahay natin. Makita pa lang kita sa umaga at makasabay sa almusal eh.
Wala na akong biyaya pang hihintay na dumating sa buhay ko. Ang aga-aga, nambobola ka na kagad dyan. Inumin mo na nga tong kape mo bago pa lumamig. May pandesal na rin dito na pinalamanan ko ng keso. Binili ko to kanina lang dyan sa bakery sa labas. Sige mahal, salamat. Medyo nagugutom na rin talaga ako. Teka mahal, bakit ganito ang lasa ng kape mo? Bakit? Masyado bang naparami ang lagay ko ng asukal? Hindi mahal eh, pero may mali sa lasa nito. Teka, asin bang nilagay mo dito sa halip na asukal? Ha? Hindi. Siyempre asukal lang nilagay ko dyan. Para kasing asin eh. Saka bakit itim ang palaman nitong pandesal? Akala ko ba keso to? Eh kaya naman pala itim ito eh. Kasi kape itong nakapalaman sa pandesal. Paano naging kape yan? Keso ang nilagay ko dyan. Sigurado ako. Ito pa nga ang keso na hiniwa ko. Teka. Bakit nga ba walang bawas tong keso na to? Ito rin yung pinalaman ko sa pandesal na baon ng mga anak natin. Rod, maniwala ka. Keso talagang pinalaman ko sa pandesal na yan. Keso at hindi kape. Mahal, kumalma ka muna. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Huwag ka nang umiyak. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit naging kape ang mga nasa tinapay na yan. At kung bakit ganyan ang lasa ng kape mo. Baka nagkamali ka lang ng tingin kanina. Hayaan mo na. Pwede ko namang kainin tong tinapay kahit kape ang palaman eh. Mahal naman eh. Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayos lang talaga sa akin. Mas okay sa akin na kainin ng mga ito kaysa masayang pa. Kaya huwag ka nang umiyak at mag-alala sa almusal na nakahain dito sa lamesa. Dahil uubusin ko lahat ng ito. Pero mahal, napapansin ko lang na napapadalas ang pagiging makakalimutin mo dito sa bahay. Nung isang beses, nakalimutan mo na patayin ang apoy sa kalan. Tapos nagsaing ka. Bigas lang ang laman ng kaldero. At nung isang araw, nagluto ka ng adobong manok na puro suka lang ang sabaw. Mahal, sa tingin ko kailangan na nating… Ayos lang ako, mahal. Ayokong dumagdag sa mga gastusin dito sa bahay. Pero baka kasi may mga gamot ka lang na kailangang inumin para hindi ka maging makakalimutin. Kaya siguro mas mabuti kung kukonsulta na tayo sa doktor. Mahal, hindi pa natin tapos bayaran ang mga naiwan na utang ni tatay bago siya namatay. Kaya ayoko munang magdagdag ng panibagong gastusin. Isa pa, ayoko ring maging pabigat sa mga anak natin. Pasensya na talaga kung nagkakaganito ako nitong mga nakaraang araw. Pipilitin ko na lang na ayusin ang bawat kilos ko dito sa bahay. Mahal, huwag mong isipin na pabigat ka. Wala kang kasalanan dahil hindi mo ginusto kung may mga bagay ka nakakalimutang gawin. Basta kung may kakaiba kang nararamdaman o nahihirapan kang kumilos, magsabi ka lang kagad sa akin. Ay, oo, mahal. Pasensya na talaga. Papadudot kahit na anong pangungumbinsi ang gawin ko o ng mga anak namin ay ayaw niya talagang pumayag na magpa-check up. Nang mailibing kasi si Manong Leo ay nalaman namin na may mga utang pala siyang naiwan sa iba't ibang tao. Medyo malalaking halaga rin yon kaya kinakailangan namin na unti-unti na ring bayaran. Papadudot habang tumatagal ay napapansin ko na mas lalong lumalala ang pagiging makakalimutin ng asawa ko. Ilang beses na siyang nagsasaing ng walang laman na tubig ang kaldero. Ilang isda na rin ang nasusunog sa tuwing siya ang nagluluto. At madalas din ay nakikita ko siya na nakatingin sa malayo na para bang may malalim na iniisip. May mga oras din na maalimpungatan ako sa madaling araw na wala siya sa tabi ko. At makikita ko na lamang siya na nakatayo lang sa may harap ng lababo namin. Nang lapitan ko siya noon ay tinapik sa balikat ay tila nagising siya mula sa pagkakahimbing. At ako pa ang tinanong niya kung bakit daw kami parehong nasa kusina. Papadudot ayoko sanang isipin na may mali na talagang nangyayari sa asawa ko. Lalo na at habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang mga kakaibang kinikilos niya.
At dahil nga ayaw niya pa rin talaga na magpa-check up sa doktor, gabi-gabi ko na lang na isinasama sa mga panalangin ko na sana ay bumalik na sa dating sigla ang asawa ko. Papadudot, hindi ko alam kung nagkataon lang ba na noong mga sumunod na araw ay nagsimula na muling maging maayos ang kinikilos ng asawa ko. Paminsan-minsan ay may nakakalimutan pa rin siyang gawin pero hindi na umaabot sa punto na nagsasayang siya ng bigas lang ang laman ng kaldero. Kahit paano tuloy ay nababawasan na ang mga pag-aalalang nararamdaman ko para sa asawa ko. Kaya hindi ko na rin siya muli pang pinilit na magpatingin sa doktor, Papadudot. Batid kong meron talagang dinaramdam ang asawa ko pero pilit niyang kinakaya ang lahat at sinasarili niya. Kilala ko din kasi siya bilang isang matapang at independent na babae. Yung tipo na ayaw niyang maging pabigat sa ibang tao kahit pa nga sa amin na pamilya niya. Kaya mas gusto niya na siya ang nagdadala sa amin at nag-aalaga at nag-aasikaso. Pero Papadudot, nangako kaming dalawa sa harap ng altar na magsasama kami sa hirap at sa ginhawa. Kaya sa pagkakataong ito, ako naman ang handa na mag-asikaso at mag-alaga sa kanya kung kinakailangan. Wendy anak, saan ka pupunta? Akala ko ba wala kang pasok sa trabaho ngayon? Wala nga po, Tay. Pero aalis lang po ako sandali para bumili ng shampoo at sabon natin. Isasama ko na rin po ang toothpaste dahil paubos na rin po yung natitira. Ganun ba? Huwag ka na lang masyado magpapagabi sa labas ha. Alam mo naman ang panahon ngayon. Wala nang pwedeng pagkatiwalaan na ibang tao. Opo, Tay. Sandali lang din naman po ako. May gusto rin po ba kayong ipabili sa akin? Wala naman anak. Ang nanay mo nga pala, tapos na ba maglaba? Tapos na po yata. Nakita ko po siya nakatayo sa may harap ng lababo bago ako lumabas ng bahay. O siya sige, sa kanya na lang ako magpapatulong magbuhat ng mga pinamili ko na to. Umalis ka na at nang hindi ka masyadong gabihin sa lakad mo. Mag-iingat ka ha. Sige po, Tay. Salamat ho. Mahal, pakitulungan naman ako dito sa mga dala kong gulay at prutas oh. Bumili na rin kasi ako ng bigas sa nadaanan kong tindahan. Mahal, nandiyan ka ba sa kusina? Mahal, kanina pa kita tinatawag. Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa kusina at… Diyos ko mahal, bakit napakagulo dito sa kusina? Saka bakit nakaupo ka dito sa sahig? Naku, naihi ka na pala dito sa duster mo. Mahal, naririnig mo ba ako? Tumingin ka sa mga mata ko, mahal. Mahal, gumising ka na sa pagkakatulala mo. Tumingin ka sa mga mata ko, mahal. Sino ka? Mahal, sa wakas nagising ka na. Akala ko kung ano nang… Huwag mo ako hawakan! Sino ka ba talaga? Umalis ka sa harap ko, kung hindi, sisigaw talaga ako! Julia, ano ba nangyayari sa'yo? Ako to, si Rod, ang asawa mo. Rod! Wala akong kilalang Rod! Umalis ka dyan dahil hindi kita kilala! Julia, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Sino ka ba talaga? Bitiwan mo nga ako! Huwag mo akong yakapin! Bakit ba hindi mo ako makilala? Ako nga to, ang asawa mo. Bitiwan mo ako! Huwag mo akong yakapin! Bitiwan mo ako! Papadudot, halos umiyak na ako sa harapan ng asawa ko bago niya ako nakilala. Nang makita niya ang kanyang sarili na nakaupo sa sahig na basa ng ihi niya, ay naiyak na rin siyang yumakap sa akin habang paulit-ulit na humihingi ng pasensya. Wala raw siyang maalala sa lahat ng nangyari at napakasakit lang daw ng kanyang ulo. Pinatahan ko naman siya at pilit na pinakalma dahil iniisip ko noon na baka lalong mapasama sa kanya ang ginagawa niyang pag-iyak. Papadudot, ng araw na yon ay tuluyan ko nang nakumbinsi ang asawa ko na magpatingin sa doktor. At noon nga din ay nalaman namin na meron siyang early onset Alzheimer's disease. Isang uri ng sakit ng pagkalimot na pwede raw niyang namana mula sa mga magulang niya.
Isa rin daw na pwedeng naging dahilan ng maagang paglabas ng mga sintomas ng sakit na yon ay ang labis na stress at kalungkutan niya mula sa pagkawala ng kanyang tatay. Papadudot sa pagkakataon na ito ay hindi po talaga naging madali sa aming pamilya. Lalo na sa aming mag-asawa ang sitwasyon namin dahil sa sakit ng asawa ko. Hindi na kasi siya pwedeng maiwan ng matagal sa bahay nang walang ibang kasama. Hindi rin siya pwedeng lumabas o kahit na pumunta sa palengke na siya lang mag-isa, at ang pinakamahirap na parte sa lahat ay yung mga oras na hindi niya talaga kami nakikilala. Umalis ka dito, magnanakaw ka! Nay, ano bang sinasabi niyo magnanakaw? Ako po ito. Anak niyo ako, si Wendy. Napakasinungaling mong babae ka! Wala pa akong anak kaya umalis ka dito sa pamamahay namin ng asawa ko bago pa kita ipabarangay! Nay naman eh. Pagod ako galing trabaho, wag naman po kayong ganyan. Aalis ka ba dito o babatuhin kita nitong timbang hawak ko? Nay, tama na po! Tumigil na po kayo sa paghuhula ninyo! Ako nga po ito, si Wendy! Yung panganay ninyong anak! Hindi ka ba talaga aalis na babae ka? Teka nga, kukuha ko ng kutsilyo para… Wendy anak, ano ba nangyayari dito? Julia, bakit may hawak ang timba? Naku mahal, mabuti at nakauwi ka na. Itong babae na to, nagpupumilit na pumasok sa kwarto. Tay, kanina pa po ako dito. Ayaw po akong papasukin ni nanay sa kwarto kasi hindi niya ako makilala. Pagod na po ako sa trabaho at gusto ko na po magpahinga, Tay. Eh bakit dito ka sa bahay namin magpapahinga? Hindi ka naman namin kaano-ano. Kung gusto mong magpahinga, doon ka sa bahay nyo. Julia mahal, tama na. Wendy, bumili ka muna ng mantika. Magpiprito ko ng isda. Pero Tay… Sige na anak, para pagbalik mo dito, maalala ka na ng nanay mo. Sige na nga po. Kakainis naman oh. Bakit ba tinatawag mo na anak ang babaeng yon? At bakit ba paulit-ulit niya akong tinatawag na nanay? Dahil anak natin siya, mahal. Paano nangyari yon? Eh kakakasal lang natin noong isang buwan. 31 years na tayong kasal, mahal. May mga anak na rin tayo. At ang babae na kanina mo pa pinapaalis ay ang panganay nating si Wendy. Pero paano ngang nangyari yon? Bakit hindi ko sila… Sorry mahal. Hindi ko sinasadyang makalimutan ng mga anak natin. Nasaan ba si Wendy? Ihingi ako ng tawad sa kanya. Inutusan ko muna sandali sa labas. Babalik din siya kaagad. Sorry talaga, mahal. Tahan na, mahal. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin o sa amin ng mga anak mo. Ang mahalaga ngayon, naaalala mo na ulit kami. Halika, aalalayan kitang makaupo para makainom ka na ng gamot mo. Mahal, salamat ha. Salamat sa lahat ng pag-unawa mo sa akin. At sa sakit ko na to. Mahal kita eh. Kaya gagawin ko ang lahat para maintindihan ang sitwasyon mo. Hindi nga ba't may pangako tayo sa harap ng Diyos na magsasama tayo sa hirap at ginhawa? At tutuparin ko ang pangako na yun habang nabubuhay ako, Julia. Papadudod sa tuwing susumpungin ng sakit ng asawa ko, ay ako ang palagi niyang pinakaunang naaalala at nakikilala. Ako lang din ang nakakapagpakalma sa kanya sa tuwing nagwawala siya at madalas ay nauuwi yon sa mahigpit na yakap at iyakan. Papadudot, aaminin ko na nahihirapan po talaga ako sa nangyayari sa asawa ko. Mabuti sana kung ako lang ang naapektuhan. Pero pati na rin ang mga anak ko. Ang dalawang bunso kasi namin ay nasa kolehiyo na at malaki na rin ang gastusin para sa kanilang pag-aaral. Mabuti na lang talaga at malawak ang pangunawa ng dalawa kong naunang anak
na nagtatrabaho na dahil sila ang gumagastos para sa pangmatrikula ng kanilang mga kapatid. Kaya lang dahil pagod sila sa trabaho ay nagiging mainitin ang ulo nila pagdating sa nanay nila. Lalo na kapag hindi sila naaalala nito at pilit na pinapaalis ng aming bahay. Pinapaliwanag ko naman sa mga anak ko na sana ay mas lawakan pa ang kanilang pangunawa sa kanilang nanay. Dahil kahit naman ang asawa ko ay hindi gusto ang nangyayari sa kanya. Madalas din ay ako lang ang nag-aasikaso sa asawa ko, Papa Dudut. Kapag naiihi siya sa aming higaan, kapag nadumi siya sa kanyang salwal at kapag halos wala na talaga siyang nakikilala sa amin na pamilya niya, Papa Dudut. Nakakapagod talaga ang sitwasyon ko bilang asawa niya. Pero nangako ako sa sarili ko na hindi ko susukuan ang asawa ko kahit na ano pa ang mangyari. At tutuparin ko ang pangako na binitawan namin sa isa't isa noong araw na ikinasal kaming dalawa. Papa Dudut, lumipas ang 1 taon na nakasanay na namin ang sakit ng asawa ko. Alam ko na ang mga dapat kong gawin para pakalmahin siya sa tuwing nagwawala siya. Hanggang sa makilala niya na kami ng mga anak niya. Nakapag-adjust na rin kaming lahat sa bahay kung paano alagaan ang asawa ko. Lalo na ngayon na hindi siya madalas na sinusumpong ng sakit niyang pagkalimot. Papa Dudut, kahit paano rin ay nagagawa na naming maging masaya at mag-celebrate ng mga espesyal na okasyon. Kaya akala ko ay pwede na kaming muling bumalik sa dati naming masayang pamilya. Pero hindi pa rin pala, Papa Dudut. Dahil kung kailan naman naging muling magaan ang sitwasyon para sa aming pamilya, ay muli ring susubukin ang aming katatagan. Papa Dudut, na stroke po ang asawa ko na kaagad naming isinugod sa ospital. At halos umiiyak akong nagwala nang sabihin sa amin ng doktor na comatose ang asawa ko at kung magising man siya ay baka hindi na rin magtagal ang kanyang buhay. Papa Dudut, sa ikalawang pagkakataon ay hindi ko sinukuan ang asawa ko. Sinabi ko sa mga doktor na maghihintay ako na muling magising ang asawa ko at alam ko na malalampasan pa niya ang taning na ibinigay sa kanya ng doktor. Mula nga noon ay hindi na ako umalis pa ng ospital at araw-araw din akong pumupunta ng chapel para makiusap sa Diyos. Nadugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Dahil, Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko pa alam kung handa na ba akong mawala sa akin ng asawa ko. Kung handa na ba akong iwanan niya ako. Sa loob ng mahigit na 30 taon ay siyang naging buhay ko. Si Julia ang nagbigay ng dahilan para sa akin na magkaroon ng mga pangarap at masayang buhay. At ngayon pa lamang ay hindi ko nakakayanin kung mawawala ang nag-iisang dahilan na yon mula sa buhay ko. Tay, dinalhan ko po kayo ng pagkain tsaka damit na pamalit sa suot ninyo ngayon. Salamat, Wendy. Iwan mo na lang muna dyan at mamaya na ako kakain. Sige po. Nakausap ko po pala yung doktor kanina. Ang sabi niya, stable na raw po si nanay at pwede na siya magising anumang oras. Sinabi niya rin yan sa akin kagabi, anak. Kaya nga, kahit papano ay gumagaan na ang loob ko ngayon. Pero tay, alam niyo na rin po siguro na sa oras na magising si nanay, pwede pong… Anak, magtatagal pa ang buhay ng nanay mo. At naniniwala ako na matagal pa rin natin siyang makakasama. Ay, sige na. Iwan mo na lang muna kami dito ng nanay mo. Sige po tay, bibili lang po ako ng kape sa kantin. Mahal, alam ko na matagal pa kitang makakasama. Naniniwala ako na bibigyan pa tayo ng Diyos na mas mahabang panahon. Kaya gumising ka na, pakiusap. Gumising ka na, mahal ko.
Sino ka? Bakit ka umiiyak? At bakit hawak mo ang kamay ko? Mahal, nagising ka na. Magkakilala ba tayo? Oo, ako yung lalaking nagdadala palagi sa'yo ng bulaklak dati. Eto nga may mga bagong pitas din ako kanina lang. Mga waling-waling. Ito yung bulaklak na naging paborito ko mula nang dalin sa akin ng isang manliligaw ko nung araw ng mga puso. Naging paborito mo lang to nung araw ng mga puso? Oo. Naging paborito ko lang ang waling-waling nang dalin yan sa akin ng isang manliligaw ko noon. Ay, naaalala ko tuloy siya. Yung lalaking kauna-unahang minahal ko at pinangakuan ng panghabang buhay na pagsasama. Yung lalaking hindi nawala sa tabi ko kahit naging sobrang pabigat na ako sa buhay niya. Yung lalaking hindi napagod na mahalin ako. At kahit kailan, hinding-hindi mapapagod na mahalin ka. Julia, ako to. Si Rod. Yung lalaking mahal mo at mahal na mahal ka. Rod? Oo nga. Ikaw nga si Rod na asawa ko. Mahal. Sorry kung hindi kita nakilala agad. Sorry kung hindi kita naalala. Mahal, tama na. Huwag ka nang umiyak at mag-sorry. Wala kang kahit na anong kasalanan. Ang mahalaga ngayon ay gising ka na at naaalala mo na ako. Mahal. Salamat talaga, ha? Salamat sa lahat ng pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita. Mahal, kung sakali man na muling mawala ang alaala ko at sa mga oras na hindi na kita nakikilala, tandaan mo sana na mawala man ang lahat ng tao sa memorya ko. Hinding-hindi naman mawawala ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Ang pagmamahal ko para sa'yo, ang palagi kong susi para maalala ko kayong lahat. Lalong-lalo ka na, mahal. At ito rin ang tandaan mo, mahal. Kahit kailan, hindi ako mapapagod na iparamdam sa'yo kung gaano ko kaswerte dahil ikaw ang asawa ko. Palagi kong ipaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal mula nung unang araw na nagkakilala tayo hanggang sa habang buhay na magkakasama tayong dalawa. Mahal na mahal kita, Julia. Mahal na mahal. Papadudot, 3 araw lang pagkatapos ng naging pag-uusap namin ay kinuha na rin po siya sa amin ng poong may kapal. Napakahirap po sa totoo lang dahil kahit kailan ay hindi ko naisip na mauuna pa siyang mawala sa akin. Nasanay ako na palagi siyang nandyan lamang sa tabi ko at inaalagaan ako. Kahit pa nga po bumaliktad ang sitwasyon namin at dumating sa point na ako nang nag-aalaga sa kanya ay hindi ako nagreklamo. Mas gusto kong alagaan siya basta makasama ko lang siya ng mas matagal. Pero hindi pala talaga pwede na makasama mo ng habang buhay ang taong pinakamamahal mo. Dahil kahit gaano pa katibay ang pagmamahalan ninyo para sa isa't isa ay tadhana na mismo ang gagawa ng dahilan upang magkahiwalay kayo sa paraan na alam niya. Naisip ko tuloy noon kung bakit pa ba tayo nakakaramdam ng pagmamahal
kung sandali lang naman tayong magiging masaya at mas matagal pa ang paghihirap na mararanasan natin kapag kinuha na sa atin ang mahal natin. Papadudot, mula nang mailibing ang asawa ko ay hindi na ako naging palakibo sa mga anak ko. At aaminin ko na napakalaki din ang nagbago sa aming bahay. Nawala na ang sigla at masasayang tawanan na palaging naririnig sa tuwing sabay-sabay kaming kumakain sa hapagkainan. Nawala na ang pagmamahalan na dati ay umiikot sa 4 na sulok ng bahay. At lahat ng yon ay nangyari dahil nawala na ang ilaw na nagbibigay liwanag sa aming tahanan. Papadudot, hindi naman talaga ako paladasal na tao noon. Pero mula nang magkasakit ang asawa ko at maospital, hanggang sa kunin na nga siya sa amin, ay paulit-ulit akong nananalangin at humihiling na sana ay hindi na rin magtagal ang buhay ko upang magkasama na kaming dalawa ng asawa ko. Mahal, kamusta ka na dyan? May dala nga pala akong paborito mong bulaklak na waling-waling. Mga bagong pitas yan mula sa bakuran ng kumpare natin. Mahal, miss na kita. Habang tumatagal na hindi kita nakakasama, pakiramdam ko lalo ako nanghihina. Mahal, baka pwede namang pakiusapan mo ang Diyos na pasunurin na ako sa iyo kaagad. Kasi parang hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang gumising sa umaga nang wala ka sa tabi ko, mahal. Mahal, sobrang miss na kita. Kung alam mo lang. Tay, sabi ko na nga ba't dito ko kayo mahahanap sa may puntod ni nanay eh. Pauwi na rin ako maya-maya lang. Mauna ka na at palalim na ang gabi. Susunod na lamang ako. Hihintayin ko na po kayo para sabay na po tayong umuwi. Wendy anak, may isang tanong lang ako sa iyo. Naging mabuti ba akong ama sa inyo ng mga kapatid mo? Sobra po, Tay. At kung bibigyan man po ako ng pagkakataon na makapili ng magiging magulang ko sa susunod na buhay ko, kayo pa rin po ni nanay ang pipiliin ko na maging magulang. Mabuti naman kung ganon. Alam mo kasi sa totoo lang, iniisip ko kung naging mabuti rin ba akong asawa sa nanay ninyo. Bago pa man po magkasakit si nanay noon, naikukwento niya na po sa aming magkakapatid kung paano po kayo nagsimula bilang magkasintahan hanggang sa maging mag-asawa na po kayo at maging anak ninyo kami. Tay, paulit-ulit pong sinasabi ni nanay sa amin kung gaano siya kaswerte na nakilala niya kayo at naging asawa. Mas maswerte ako sa nanay ninyo. Maswerte ako na ako ang pinili niyang makasama sa habang buhay. Kaya lang, hindi pala talaga pwedeng habang buhay, ano? Hindi tayo pwedeng maging masaya na kasama ang mga mahal natin habang buhay. Sorry, Wendy, ha? Sorry sa inyo ng mga kapatid mo. Ang totoo kasi, ang hirap lang talagang tanggapin ang lahat na nangyayari sa atin. Ang hirap tanggapin na gigising ako sa umaga na hindi ko nakatabi ang nanay ninyo. Na kahit kailan ay hindi ko na siya magagawa pang yakapin. Tay, alam niyo po ba na sa huling mga araw na nakasama natin si nanay, sa tuwing magigising po siya noon ay wala siyang ibang bukang bibig kung hindi kayo? Kahit po nung nasa bahay pa po si nanay, madalas wala siyang ibang naaalala kung hindi kayo lang. Mahal na mahal niya po kayo, Tay. Ganun din naman ako sa kanya. Pero wala na nga siya, Wendy. Kinuha na sa atin ang nanay mo at hanggang ngayon hindi ko yun matanggap. Alam ko naman po na napakahirap talagang tanggapin ang bagay na yon. Pero hindi lang naman po kayong nawalan, Tay. Pati rin po kaming mga anak ninyo. Hindi naman kasi madali ang lahat, anak. Napakahirap para sa akin ang pagkawala ng nanay ninyo. Siguro nga po, hindi namin talaga maiintindihan ang sakit na pinagdadaanan ninyo ngayon dahil kayo po ang mas matagal na nakasama ni nanay.
Pero tay, hindi rin naman po niya gugustuhin na makita kayo nagkakaganyan. Dahil kahit tanungin niyo po ang mga kapatid ko, ilang ulit po niyang ibinilin sa amin na huwag namin nga hayaan na makulong kayo sa lungkot dahil sa pagkawala niya. Ay, pero tay, hindi po namin alam kung paano gagawin yun kung kayo mismo hindi ninyo tinutulungan ang sarili ninyo. Patawad anak. Hindi ko lang kasi alam kung paano talaga mag-uumpisa ulit. Mahal na mahal ko kasi ang nanay ninyo. Siya ang naging buhay ko sa napakaraming taon na lumipas. Hayaan niyo po na sana matulungan namin kayo sa pag-move on niyo, tay. Sabay-sabay natin na pag-aralan tsaka tanggapin na kahit kailan hindi na talaga babalik si nanay sa atin. Pero hindi naman po ibig sabihin na natanggap na natin na wala na siya. Kalilimutan na po natin siya. Oo, Wendy. Tama ka. Susubukan ko na talagang tanggapin ang lahat. Pero hindi ko kakalimutan ang nanay ninyo. Kagaya nga ng sabi niya sa atin, mawala man siya sa bahay at buhay natin, kahit kailan naman ay hindi mawawala ang pagmamahal niya para sa atin. Papa Dudut, alam kong tama naman ang lahat ng sinabi ng anak kong si Wendy. Kung nakikita lamang ako ng nanay niya na nakakulong sa matinding kalungkutan dahil sa pagkawala niya, ay hindi siya matutuwa. At pwede niya ring ikalungkot ang nangyari sa amin kung nasaan man siya ngayon. Papa Dudut, bago tuluyang mamaalam sa amin noon ang misis ko, ay sinabihan niya ako na magbitaw raw ako ng isang pangako sa kanya. Pangako na kakayanin ko ang lahat ng hirap at sakit sa oras na mawala na siya. Papa Dudut, nagbitaw ako ng pangako ng araw na yon para lamang mapanatag ang loob ng asawa ko. Kahit ang totoo ay hindi ko alam kung paano ko tutuparin ang pangako na yon. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na kahit kailan ay hindi ko na makakasama pa ang pinakamamahal kong asawa. Papa Dudut, kahit gaano kabigat para sa akin ang lahat, ay nag-decide na akong tulungan ang sarili ko. Nakalimutan ang sakit dahil sa pagkawala niya. Ayoko rin kasi na maramdaman ng mga anak namin na dalawa kami ng asawa ko na nawala sa kanila. Kaya kinabukasan nga ay sinimulan ko nang mag-move on sa pamamagitan ng paglilinis ng kwarto naming mag-asawa. At habang inaayos ko ang mga gamit niya ay nakakita ako ng isang sulat na alam kong siya ang may gawa. Binuksan ko ang sulat na yon at binasa. Nalaman ko na sinulat pala niya yon pagkatapos na naging unang check-up niya sa doktor niya. Ang sabi niya sa sulat ay humihingi siya ng tawad para sa mga araw na hindi niya maalala kung sino ako at ano ako sa buhay niya. Sinabi din niya na hindi siya nagkamali ng lalaking pinili na mahalin at makasama sa panghabang buhay. Na araw-araw siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil dumating raw ako sa buhay niya. Kung sakali man daw na dumating ang araw na hindi na raw talaga bumalik ang kanyang memorya, hindi ibig sabihin noon ay hindi na rin babalik ang pagmamahal niya para sa akin. Dahil sigurado raw siya na mawala man ang lahat ng kanyang memorya, hindi naman mawawala ang pagmamahal niya para sa akin. At sa huling parte ng sulat na yon ay nangako siya na sa oras na mauna man siyang mawala sa akin at nagkaroon siya ng pagkakataon na makita niya ang Diyos sa langit, hihiling daw siya na paulit-ulit na sana ay ako pa rin ang lalaking ibibigay sa kanya ng Diyos upang mahalin at pangakuan ng habang buhay. Papa Dudut, nang matapos kong basahin ang sulat ng asawa ko ay natagpuan ko na lamang ang sarili ko na umiiyak habang niyakap ang papel na hawak ko. Muli kong naramdaman ang bigat at sakit dahil sa pagkawala niya.
Pero nangako ako ng araw na yon na gagawin ko ang lahat para kahit paano ay hindi na malungkot ang asawa ko sa tuwing makikita niya ako mula sa langit. Na ipapakita ko sa kanya na kinaya kong magpatuloy sa buhay at tuparin ang pangako sa kanya bago siya mawala. Papadudot, may 2 taon na rin po ang nakakalipas mula nang mawala ang misis ko. At aaminin ko na hanggang sa ngayon ay nahihirapan pa rin ako sa tuwing gigising ako sa umaga at mapagtatanto ko na hindi ko nakatabi ang asawa ko. May mga umaga rin at gabi na umiiyak ako dahil miss na miss ko na siya. Nahihirapan pa rin ako hanggang sa ngayon pero pilit kong kinakaya ang lahat. Dahil alam ko na darating ang araw na muli kaming magkikita ng babaeng una at huling mamahalin ng puso ko. Muli kaming bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magkasama at maging masaya hindi lang sa mundong ito, kung hindi pati na rin sa kabilang buhay. Papadudot, sobra-sobra akong nagpapasalamat para sa pagkakataon na ibinigay ninyo upang maibahagi po ang aking kwento sa inyong mga tagapakinig sa Barangay Love Stories. Alam ko na marami ang nalulungkot ngayon sa naging katapusan ng kwento namin at marami rin ang umaasa na sana ay mahanap nila ang taong handa silang mahalin hanggang sa kabilang buhay. At ang maipapayo ko lang po sa mga kapuso natin na patuloy na naghahanap para sa kanilang tunay na pag-ibig. Huwag niyo pong hanapin ang taong nakalaan para sa iyo. Dahil ako kahit kailan ay hindi ko hinanap ang asawa ko. Kusang gumawa ng paraan ng tadhana upang magkakilala at magkalapit kaming dalawa para magmahalan. Kaya naniniwala ako na bawat isa sa atin dito sa mundo ay may nilaan ng Diyos na isang tao na darating sa buhay natin para gawing makulay at masaya ang malungkot nating mundo. Maghintay lamang tayo ng tamang oras at sana kapag dumating na yon ay huwag nating sayangin ang bawat minuto na pwede nating makasama ang taong mahal natin. Dahil hindi man totoo ang panghabang buhay na pagsasama. Totoo naman ang panghabang buhay na pagmamahalan. Hanggang dito na lamang ang inyong kabarangay at kapuso, Rod. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.